So, maayong buntag sa tanan. Kumusta na mo kayo? Kumusta naman mo? Blessed kayo mo? No? It's good to be back in the house of the Lord, no? Especially nga magpasalamat jud ta nga sa grabe sa atong giagi sa karong nga tuiga. Daghang kay mga challenges, daghang kay mga unsay mga pahitabo nga even though nga imbis nga wala mi naglabot ana pero ni apekto gihapon sa atong kinabuhi. Pero salamat jud gihapon ta ni Ginoo kay dili man jud ta mobiyaan niya. Kay mo man na iyang promiso. So akong word is ang title ning sa akong word is kanang the confidence to face the unknown. So if nagtingala mo ngano mo na akong message is because nga as well napata diri sa kalibutan, life is full of uncertainty jud na. Kay dili man jud ta kabalo or like dili jud ta makakita unsay pahitabo sa sunod ugma or sunod nga bulan or sunod tuiga. Sa atong human nature, permi jud nga maka-experience jud ta unsay mga kaguol, unsay mga kadlok. Sige ta mag hunhuna diri sa atong ulo nga mag-worry ta, ma-anxious ta unsay mga pahitabo nga para sa ato lang nga base mo pahitabo pero sa tinuod wala. So kani nga message po kay personally appeal man ko sa kani mga klase mga tao nga sa unsay mga nagpahitabo sa kaning nga tuiga no, especially nga well naman jud ta sa end times. So unsay mga kaguol, unsay mga disaster, unsay kagrabe ang lawlessness, unsay kagrabe ang corruption or bisa unsa pahitabo mao man ang gi-predict na ni Jesus o mao pa gisulti ni daan. So at least natay faith or pagtuo nga imbes nga although grabe ang nagpahitabo within kani nga tuiga and somewhat na within the next year, pero among gihampon karon nga kita tanang we should not see it that way. Ato tan-awon nga instead pagtanaw sa sunod nga tuiga with confidence and assurance o pagpadayon sa atong pagtuo og faith para ni Ginoo. So sa akong word karon is Hebrews kapitulo 11 bersikulo 23 hangtod 29. By faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents because they saw that the child was beautiful and they were not afraid of the king's edict. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasure of sin. Ang pasabot, in other words, sa kaning fleeting is passing. And mao man dyan yung sakto yung description sa makasala, sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. By faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. By faith he kept the Passover and sprinkled the blood so that the destroyer of the firstborn might not touch them. By faith the people crossed the Red Sea as on dry land, but the Egyptians, when they attempted to do the same, were drowned. So, as we can see, there is a word nga puro mentioned by faith. Kaya ang faith man dyan mismo, mao man dyan ning the thing keeps us going, the thing nga mo it's like the backbone sa tong pagtuo sa Ginoo. Kaya without faith, dili man dyan na mo lihok. Dili dyan na mo lihok or dili mo
you will not let the Lord nga magpalihok siya sa unsay sa ato mga kinabuhi. Now, can you imagine po sa kaninga time, especially sa story ni Moses, no, we all know kabalo ta ana nga kay daghan na kay population ang mga Hebrew diya sa Egypt. And bisag unsa nga gibuhat ni Pharaoh, gipahimok sila slaves, ug daghan kay sila gibutang restriction or sa mga balaod nga mas ni grabe ni sila nga kaguol or kahago. Pero gi-multiply gihapon sila. So mo ni nga time nga gipapatyon ang sa tanan mga Hebrew mga lalaki sa agi sa edict ni Pharaoh. Can you imagine po if naka sa shoes sa parents ni Pharaoh, no? Unsa itong sa unsa lagi experience po nila ba? Grabe jud kahadlok. Pero ano jud na in spite of unsay mga bad things or unsay mga kagrabe nga unsay mga sitwasyon nga makahadlok yun sila or grabe jud ilang fear ba? Fear sa ilang child nga si Moses. Pero instead of going sa ilang fleshly nature, ilang human flesh, tuo gihapon sila sa mga promiso ni Ginoo. Which is why nga save good ni Moses ang iyang parents. Because even though like kita tanan unsay mga sitwasyon nga makahadlok jud ta or even while natas ka ng sitwasyon nga napagyapon ang hadlok og ni grabe jud siya, pero we should always have this faith good o assurance o pagtuod jud nga while naghadlok po ta, but at the same time si Lord jud ang bahala sa tanan sa ato mga kinabuhi. So I want to share no what are the reasons or the things why we should know God or to see God. First and foremost nga nata karon sa kaning time nga grabe ang of course naman jud ta sa end times unsay mga gera, unsay mga lawlessness inana, pero one of the things pud nga appeal pud ni sa end times is if familiar mo kanang the great falling away. Ang ganing great falling away is mo meaning siya nga daghang mga fellow believers or even mga so-called mga Christian nga agi sa unsay mga distraction nga gihatag ni Satanas sa karong panahon na, and what's even worse kay dili pa sila fully in bed sa word ni Lord, or wala sila gihatag og oras nga or give time to the word. What happens is gipadala na sila sa unsay mga makak or unsay mga false nga mga doktrina ni Satanas. And although gi-prophesy nga diri sa Biblia, ang akong giampoon karon sa nga kita tanan, even though from next year or pila ka years from now, mapalig-on gihapon ta sa atong pagtuo ni Ginoo. Dili jud ta mag-waver, dili jud ta magkompromiso. Pagdayon gihapon nga bisag unsa kalisod ang trabaho ni Ginoo sa atong ministry or unsay will nga giplano sa Ginoo para ninyo, pagpadayon gihapon ta. So how can we see or know the Lord, or unsay mga gibuhat niya? So I wrote down three things. As you can see, there is a PowerPoint nga. We can see or know God when, number one, first, we read His Word. Moment jud na, balik jud ta sa basics. Read His Word jud. Of course, nga, wala pa ta diri sa kalibutan. Of course,
you might think nga kana magbasa ta siyang Biblia. So most cases if magbasa ta sa Biblia, igora ta magbasa like 5 or 10 minutes ana, and or like usa ka paragraph sa Bible, or pila ka verses lang, then that's it, okay na. Then magbalik gyapon tag buhaton unsay itong mga pangbuhat nga kalibutan. But actually kaning pag reading His Word, while we have to read His Word, man good, we should also, if magbasa ta siyang word, magbasa jud ta with the intention nga kailangan nga magseeking jud ka ba, or like magkabalo jud ka nga giun sa gibuhat ni Ginoo sa atong mga heroes diri sa Bible. It's more of like nga unsay ako ipakuhaan ni, or giun sa paglihok ni Ginoo sa kaning life ni David, or life ni Saul, ni himog Paul, or life ni Noah. Sa each sa mga heroes sa mga Bible, naman sila lahi-lahi nga sitwasyon, ug lahi-lahi pud sila nga lihok po sa gibuhat ni Ginoo sa atong life, sa ilang lives. So one way to put it pud nga kailangan magbasa jud ta kay para makabalo jud ta nga you never know unsay nagpahitabo sa within the lives sa atong mga heroes di sa Bible. Same thing po nga mapahitabo sa atong mga kinabuhi along the way. And secondly, to identify the works of God in the lives of others as well as our own. So for more context po, no, sa the first part sa reading His Word, 2 Timothy chapter 3 verse 16-17. Nga naman kailangan na ta magbasa ta siyang Biblia kay mo i-mention diri is 2 Timothy 3. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete and equipped for every good work. Actually, moment yun nag-isulti. What all scripture is breathed out by God. So, unsay naa jud tanan diri sa Biblia word by word. Unsay mga storya, unsay mga stories nga pahitabo diri, unsay mga miragro nga gibuhat ni Jesus og si Ginoo sa kanang diri sa Biblia o gi-recorded diri sa Biblia, puro jud na tinuod. Muna one way. And it's also sa Salmo 119 verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. So for those nga murag dili pa kayo familiar unsay pasabot ani nga verse, is basically means nga not only pud nga atong Biblia mura siya nga as a way to know nga unsay gilihok ni Ginoo sa atong kinabuhi, but it's also murag atuang moral compass. Kani nga compass nga direksyon, mahatag og direksyon nga magpahimong tag og to become more Christ-like, to become more holy, or and magkabalo jud ta unsay mga sala nga by the grace of God nga dili jud ta mahimo og habit na sad, kay moment po diri sa moment ni sa word nga once mohimo na ta Kristiyano, or once kaila ta ni Kristo, new creation naman ta. One of the things po diri sa Bible is guide po nato sa unsang paglakaw in a godly manner o Christ-like manner. And third also, once kabalo na jud ta sa unsay mga stories or unsay mga milagro nga gihimo ni Lord, o nag-follow jud ta, or once kaila na jud ta or kasabot ta sa unsay mga gihatag og instruction Ginoo, or hatag og instruction Ginoo, mao ni siya diri sa James 1 verse 22. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. So not only nga once magkabalo jud ta, igor ta magkabalo, that's it. Pero sa atong action, sa atong pagbaton or wala pagkalibutan, no. Once kabalo na ta sa truth, o kabalo pud ta sa instructions nga unsahon nga paglakaw ta sa atong paglakaw ta Christ-like, to be just like Lord Jesus. Moment siya. We also have to be doers of the word, good. Para mo pakita jud ta sa mga uban mga tao, mga unbelievers,
or mga friends o mga kailan nato nga wala pa sila kailan in Kristo, magpa-apply ani unsay mga instructions, unsay na diyang sa word sa atong sa taong lawas or sa outside, then sila maka-realize or maka-hunahuna sila ngano kini nga person lahi kay siya sa mga uban. So that is one of the things pud nga magpadala ta sa tao, especially mga unbeliever, padulong ta kay Kristo. So next slide please. So secondly, we can see or know God when we identify the works of God in the lives of others as well as our own. As mentioned, so unsa pag-identify, unsa pagkabalota sa unsay mga lihok sa Ginoo sa kinabuhi sa uban tawo. Well, going back to sa first nga choice nga reading His Word, mo man ni unsay mag-check o magtan-aw jud ta unsay nipahitabo ni Lord sa each and every single person. So as one example gihatag nako is kini nga book of Joshua. Kabalo jud ta kitang tanan nga si Joshua is mao man ni siya nga leader after ni Moses. So after the time na passed away na si Moses and ang mga Israelinhon na sila sa atbang sa River Jordan, padulong sila sa Israel. And gihatag ni Ginoo gihatag ni Ginoo ang role sa pag-lead o mga taong Israelinhon ni Joshua. Of course, kitang tanan tao as we are, if ever na instance nga like sample na usa ka leader nga kita grupo or like natay usa ka leader nga kita grupo nga na for the longest time nga naanad ta ba sa style sa atong style sa kaning usa ka leader namo kay permi siya lihok siya buhaton ina. Pero what happens nga if ever kaning a leader either moundang na siya sa pag-leader, then ang mga members sa kaning sa grupo panic. Kay permi nianad na ta ba sa unsay mga suguon sa kaning sa ka leader or so, kung asa hatag direction or unsay mga hatag nga yung suguon buhaton. So what happens po if kaning a leader wala na siya or niundang na siya leader of naturally kita tanan panic. Kay niana naman mi sa usa ka tawo nga siya tanan buhaton or siya tanan lihokon. I could if we think about it, no, imagine na sa sitwasyon po ni Joshua. Can you imagine po nga di man ni siya sikreto kabalo man jud tatanan unsay kagrabe ang trabaho ni Moses sa pag-lead sa mga Israelon sa wilderness o along the way. Yun sa pud diri nga unsay kagrabe po kagayg ulo, unsay pud nga ka-hard-headed pud ang mga Israelinohon na bisag unsahon nga instruction gihatag ng Ginoo mo mangita sila agi nga namadyo na murag loophole or like buhaton na sad sila balik pa sa mga sayop. So I could imagine no unsay nga sitwasyon sa ni Joshua. And of course si Joshua bata-bata pa siya. So dili siya press age ni Moses or ni Aaron. So I could imagine no unsay pressure niya ba. Tanan population sa mga Israelon siya matig-lead, then lahi na sad challenge kay kana nga panahon na diha sa Israel kinaan sa una ang mga tigpuyo diha puro mga Canaanites. So mga daghan kay sila na sila tanan, na sila gamit tanan, na sila everything. So I could imagine na unsay ang ka-stress, ang fear or worry po ni Joshua. Pero the same thing po, gi-reassure man po ni Ginoo nga not only po nga di siya mabiyaan niya
o permi o he will always be o si Lord nga he will always be with sila Joshua. Mao pun yang one of the things po nga para assurance good nga si Ginoo naa dyan na ni Joshua all the time, which is sa verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good life. So same thing po as gi-promise ni Lord to Joshua, and then and of course kablo na ta sa character ni Joshua, gitumanon man jud niya. And what happened? Gi-achieve gyud nila ang unsa gisugo ni Lord o ang promise ni Lord. Okay, why? It's because of faith. Faith po na ni Joshua. And also for Hebrews chapter 4 verses 12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrows, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Mo dyan nga, kailangan dyan ta magsigid dyan ta magbasa dyan ta sa yung word. Kaya mo man siya description sa Hebrews 4. The longer the time nga magsigid, the longer the time nga maghatag jud oras para ni Lord na mag-study jud ta sa iyang pulong or nagbasa po ta, the more and more nga makagibati jud ka conviction diri sa Espiritu Santo. Kaya di ba? Kay mo gani gi-promise po ni Lord Jesus while muuli siya sa langit, in return naghatag siya yung atong helper, which is the Holy Spirit. And kita, so as well as you know, atong lawas is also the temple of the Holy Spirit man. Dili po nang puyo sa atong lawas ang Espiritu Santo. And so while nagbasa kay, as mentioned earlier, all scripture tanan diri sa Biblia is God breath. So tanan the word of God or kabulok or kailangan unsay mo seek ni Lord or ganang ka unsay mga answers nga gikan ni Ginoo, ato jud ta balik sa yang word. And diha jud motabang ang Holy Spirit nga if ever something murag ni kalit ng mga sitwasyon ni pahitabo nga wala niyan nagpanic jud ka, nag-worry jud ka, kay wala kay solution ani nga problema. Diha na ma-action ng Espiritu Santo bitin diri sa atong lawas. And mogamit ang Espiritu Santo sa unsay mga bersikulo o unsay mga chapter diri sa Biblia ni the Word of God. So mo man na siya. If ever nga we need to know jud magbasa jud ta sa word ni Lord kay God breathed man eh. And with the help of the Holy Spirit jud mudumdum man jud. Ang Holy Spirit jud motambang nga mukalit mudumdum diri sa atong thoughts nga no. Unsay mga verse, unsay mga whether gibasa ninyo from the night before or sa mga sermons or nagadungog nga atong sa una pero wala pa ka murag gibati na or murag wala lang. Then all of a sudden ni gawas ni pahitabo ang sa sitwasyon din dumdum jud ka balik with the help of the Holy Spirit. And also lastly, for how can we see or know God is also lastly most importantly pud ni when we have a pure heart. You mentioned there is Matthew 5 verse 8, blessed are the pure in heart for they shall see God. And also sa Salmo 119 verse 9, how can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Okay, tanan unsay mga verses puro jud balik diri sa word sa Biblia. Press Psalm 119. Para mag-pure, para sa atong heart mohimong tag pure or more righteous before the eyes ni Lord. One of the ways mo
one of the ways po is magbasa jud ta. Sige jud ta magbasa jud ta sa word. Kung sige jud ko balik nga magbasa ta sa word kay mo man jud natong kailangan. Kay mo man po gi-mention po sa Hosea. My people are destroyed for their lack of knowledge. Ang lack of knowledge unsay pasabot ni Hosea is actually diri kay wala ta nagbasa sa word. So if ever nga dili jud ta mahatag og time sa mga daghan kay mga influences or daghan kay mga strategy mo buhat si Satan. Yan si Satan is sabi na si Satanas. God of confusion ba na. Siya mismo na tinghatag og like mulibog ta ni or unsay nga like dili ta maghunahunag og tarong ba kay without the word jud guarding sa not only sa atong thoughts o diri sa atong mind pod na dihan jud mo lusot si Satanas unconsciously unsay mga unsay mga tentasyon or unsay itong mga makasala or unsay mga makasala nga nag-struggle gihapon ta until this day. Unsay mga triggers but we want sa Satanas. That's why how can we keep our ways pure? Guarding according to His word. So kailangan jud nga mahat mo, we should give time good or kung dili give time kailangan lang mag-force jud ta. We should force ourselves good nga mohatag og oras sa pagbasa gyud siyang word kay natural man good sa atong flesh, atong kalawas. Di man jud ganahan. Kaya ang gusto man gyud sa atong mga flesh unsay mga distractions or whether it be sa Facebook or diya sa Netflix or diya sa YouTube. Unsay mga desires sa atong flesh nga pangkalibutan ba. And then gi-encourage pa gyud ni Satanas. Sige. Sa more daghang mga unsay mga content diha na para samot o distracted ta. Makatag og oras sa pagbasa sa pagbasa siyang word. We should pray that for next year. We mo ampo jud ta nga not only mo improve nga unsay nga sitwasyon nag-experience ta karon but also spiritually sa atong spiritual walk pod. Prayer pod nga year by year or dili day by day. Dili po next year but or the rest sa atong kinabuhi before mag-rapture ta or kipauli na ta Ginoo niya, we should pray nga padayon gyapon ta sa atong faith ug trust ni Lord ug dili jud ta mag-waver. Kay grabe ang overtime ni Satanas karon. Kay he knows his time is short man. And so once that we know nga magbasa na ta siyang word and also while nagbasa ta siyang word mag-identify po ta sa works ni Lord sa lives of other people which is sa Bible. And also, while nagbasa po ta sa atong word, pure intention nga tinuod yun nga lihok ba tinuod yun o nadyo kay nga desire nga natay desire nga ganahan jud ta mag-read sa word. And once makakuha ta all these three things, that is when nga diha na ta makakuha og confidence and assurance. For confidence and assurance results from training your heart, your mind, and spirit to know God's presence, and to discern truth from error. Especially kaning discern truth from error, mo dyan yung pinaka-importante. Kay believe it or not, ako mga heroes, personally, ako mga heroes sa Bible is, of course, common na kayo, si David, si Noah, si Moses. Pero ako ang hero, personally, si Job. If anyone familiar ni Job, unsang story ni Job, kani si Job, dato kayo siya. He has everything.
na jud niya tanan. As in dato jud siya na tao o daghang puy siya anak. Gitest pod ni Lord. O sige, pakuhaon niya mga animals, pakuhaon niya mga servants, pakuhaon niya mga anak. Ya tan-awan nato kung magdayag gyapon si Job nimo kay mo gikuha tanan. So mo jud na gialaw po na Ginoo. So what happened? Of course, kablo na ta sa story. Tanan gikuha niya. Hastang tanan iyang mga anak. Then everyone siyang gikan siya mga friends o gikan put siyang then gikan put siyang yung mga iyang tulo ka friends o iyang asawa po mismo. All of a sudden diha ni kawas ang unsay mga opinion sa mga lain sa tao. Even ang asawa ni Job mismo nga even ang asawa ni Job mismo nga siya ang nagsulti ni Job nga blame the Lord, blame God kay siya mangibuhat. Pero unsa man si Job? Wala wala siya gituman or wala siya gi-follow or wala siya unsay influence sa lain-laing mga opinion sa iyang mga friends o iyang asawa. Hastang iyang sitwasyon. Wala jud siya gi-waver. Wala jud siya curse of God. Even pag-curse ni Ginoo wala. Even sa that part, even nga part nga sa iyang story nga pinaka lowest na jud siya. To the point nga murag hapit na jud siya mag-curse ni Lord. Dili gihapon. Wala jud gihapon siya. Instead unsa gisulti niya? The Lord give, the Lord take away. From dust we came, from dust to return. To return. Blessed be the name of the Lord. Imagine na, ina nga klase nga faith. Of course, dili ta pares ni same standard ni Job nga perting datuwa na. But even if wala tay sa atong wealth dili pares ni Job, unsay mga things diri sa kalibutan nga murag hold dear jud nato? Di ba, atong family. Unsay mga things nga diri sa kalibutan, like imagine sa atong family o sa mga butang nga murag hold dear yun nimo ba? Or atong mga balay or sa atong mga finances na all of a sudden gikuha tanan. Mo na. But still, no? Pares pod sa gibuhat ni Job. Kasi sa tinuod lang, tanan diri sa kalibutan gikan man ni Lord. Siya ba gihimo ang kalibutan og sa universe pod. Tanan yuta, dagat o mga bisag mga bukid inana, tanan diri sa kalibutan puro manggikan Ginoo. Hasta nga ato ang mga materyales, ato mga gamit nato gikan man gihapon tanan Ginoo. Kaya ang resources sa paggamit aning sanina or mga sakyanan puro manggikan sa gilihok ni Ginoo. So that kind of faith nga ako giampuon ninyo, we should have that kind of faith nga bisag unsay mga sitwasyon na if ever mo pahitabo sa inyo ang mga kinabuhi nga more ni grabe jud kayo, may we pray nga press puta ni Job inanang classes pagtuo nga bisag unsa ka grabe ang kalamidad na bagyapon. You give and you take. We came from dust and we will return to dust. Blessed be the name of the Lord. So once magsugod na ta basa sa iyang word. Sugod na ta basa sa iyang word daily. And if ever magpadayon gihapon sa practice sa pagbasa sa iyang word, diha jud kita na maka-develop og awareness nga
unsay basically ang awareness unsay atong gipaitabo diri sa kalibutan. So can we have next slide please? So once okay, hatod nagtag time nga oras, sige jud ta magbasa siyang word, prayer every day or magsugod sa atong mga magsugod each day prayer jud ni Lord and also read His word. That is when diha jud nga gihatag ni Lord og wisdom ug discernment. And gihatag pod og wisdom and discernment and also para to discern pod truth from error. Mao man ni siya. These are the five things nga gilist nako, which is first one is letter A. We begin to view life from a different perspective. So unlike sa time nga dili pa ta kailan ni Christ, dili pa ta kailan ni Jesus, ang atong mindset tanan pangkaliputan. Sige ta mag-chase unsay mga desires sa atong personal life pa. And then sa Tinuod dili our life dili gusto sa Ginoo nga atong life pareha sa style sa unsay mga pattern diri sa kalibutan. Okay, the Lord set us apart man from the world man para mapadul jud ta niya. I'm sure even sa ato mga friends po, mga kailan nato, mga unbelievers, ang ilahang perspective sa ilang hunahuna sa kinabuhi diri sa kalibutan, kailangan kong desire ko daghang kay mga riches na desire ko nga unsay butang naa niya ganahan po nga naapog ko. And with that desire pa gyud, then diha jud na magawas nga unsay mga diri sa atong flesh nga unsay mga buhaton nga dili maayo. Kay grabe kay unsay nayo sa kabutang or nayo sa ka thing nga grabe jud atong desire, diha na mo action nga mugawas gikan sa atong flesh nga mga buhaton nga dili maayo ba. And then of course nga kung wala jud tay self-control or wala jud tay nga murag nay mag-warn nato nay mag-warn nato nga ayaw jud buhaton ini na kung wala tay self-control ato jud buhaton nga dili maayo, which is one of the things po nga mga unbelievers karon or ang grabe ang lawlessness po karon kay ang batasan sa tao po kay puro mo salig sa inyong flesh mo dyan ang resulta. Even though nga dili sila tingawat, dili sila tingunsa, pero ilahang even sa mga para sila mga sala nga para sila murag wala lang sa mata sa Ginoo, sala man jud na. So mao jud ang kinabuhi sa mga tao kung dili pa sila kailan ni Kristo. Pero salamat na ni Lord, siya gipili nato. Mao man ni siya nga gihatag og moral compass ni Lord ang kaning Biblia. Then once kabulod ta na, that's when mag-view ta sa atong ginabuhi dili sa pangkalibutan pero unsay akong buhaton para ni Lord, unsay nga mo please, unsay nga buhaton ni Lord nga para mo please siya ba, or unsay gusto ni Lord sa atong kinabuhi, unsay mga plano niya. Then yang gusto then mo po nato ang gilihokon action. The next is letter B. Obedience becomes more desirable than worldly pleasure. So I think dali ra kayo na sabton ni siya. Okay, as we continue to magsige jud tag force ourselves nga magbasa jud ta sa iyahang word. Sa pagdugay diha na mo mura ka maka experience yun nga mas closer na mo sa relationship ni Lord, o mas closer na mo ni Lord, o makadumdum jud mo clearly through His young word. Okay, that is when put nga
That is when unsay mga desires sa atong flesh dili jud na mo tumanon jud nato kay as in, kita tanan kabalo jud ta ang atong flesh o sa espiritu gikan ni Lord permi man mog away permi magkukod sige jud na wala na pa ta diri sa kalibutan of course nga napata diri sa atong kalawas napaman jud nato unsay mga desires nga kung dili pud worldly pleasure pud or unsay mga pleasures pud nga pleasures of sin nya of course salamat gud pasalamat ta ni Lord nga with siyang Holy Spirit mura siya nga restrainer ba siya pud nga tig-restrain pud sa atong kalawas nga mas not only dako siya tabang pero mas sayon ba masayon ta maka which is when mo na sa fruits of the Holy Spirit yan ang magawas lang fruits which is apil ang self-control, patience, perseverance ato ang mga prutas sa espiritu nga kung kita tao puro salig sa tong lawas imposible nato nga ibuhaton. Letter C, we see reality clearly. Ang pasabot aning we see reality clearly is once we get to know or kabalo na jud ta sa unsay pulong sa pulong ni Lord kay gi-mention man pud ni Lord diri nga giunsa paglihok si Satanas diri sa kalibutan unsay mga works unsay mga strategies niya nga i-explain po na ni Lord diri siyang word nga giunsa mga lihok ni Satanas diri sa kalibutan para mga tao not only mag-distracted sila o grabe sila distracted o sa mga distractions diri sa kaning world whether it pang earthly riches or unsay mga earthly desires or unsay mga things nga sa atong flesh nga magpasuya ba mo jud nang i-push ni Satan sige ani ko sige ganahan ka ning mahalon nga bag or ganahan kang mahalon ning cellphone or ganahan kang mahalon ning skanan so or even distractions diya sa internet po especially sa social media kay the thing man po sa social media yes tinuod po nga mas ni spread ang word of God throughout sa Facebook or sa YouTube isa asa pero the thing is po mas daghan ang ni-spread ang mga false teaching mas daghan ni-spread ang unsay mga so-called mga Kristiyano by ngalan ra pero sa ilang prutas wala jud show og daghan kay mga preachings ba nga nindot diri sa atong dulungan ba itching of ears ba nindot og maminaw ba pero walay mention og repentance or walay mention og sin walay sulti nga kita tanan sinner destined ta mo die atog sa impyerno kay sinners man ta so especially kani nga day and age karon if ever kalit mo gawas og post or kalit gawas og sa YouTube or sa Facebook nga unsay mga post nga pang nga murag siya pang Kristiyano nga dungog pero dili di lahi relihiyon or lahi siyang more pilosopiyo ba diha jud ta magbantay diha jud ta mag-discern and that is when nga mag-discern jud ta okay that's one thing murag nowadays unsay kulang nato we need to have that discernment mag-discern jud ta unsay sakto unsay dili even the things nga murag siya ang pagdungan na murag siya Kristiyano siya pero dili lahi Ginoo or lahi og pilosopiya
or lahi unsay mga sulti nga wala diri sa Biblia. So mao to gatong and mao man po ni siya ang lies of destruction po ni Satanas po, especially ang iyang target kita. Kay the moment mag Christian man ta, may mga target ni Satan man. So mangita jud agi si Satanas nga even as when nga mga false, especially karon nga panahon na mas ni grabe ang mga false mga preaching, mga faking doktrina, ang mga wali nga dili sakto or wala diri sa Biblia or gigamit ra sa Biblia ang usa ka bersikulo pero ang pagsulti nila ilahang opinion dili gikan Ginoo. Mao ni siya nagbantay nako, mao ni siya nauso karon sa labi nga diya sa internet. So kung ina na ang kaso, magbalik jud ta sa basic dili, balik jud ta sa Biblia. Okay, even ang internet mismo nga daghang kay mga opinion, daghang kay mga unsa, and then dili ka guarded sa word ni Lord, diha jud ka molibog. Diha jud ka molibog unsay sakto gyud or unsay ana kay daghang kay mga opinion. Then kung dili ta grounded sa iyang word, diha jud na molibog jud ta. So, sa letter D, we begin to value the eternal over the temporal. Once nga natay desire of pure, natay desire sa atong heart nga magpares jud ta or mag-follow jud ta sa way ni Jesus, Lord Jesus. That is when dili unsay mga things diri sa kalibutan, unsay nagpahitabo sa kalibutan, more hinay-hinay, more dili na jud ka mag-matter anymore, more wala na jud kay paki, or you didn't really, or more para nimo dili na siya more importante na. Unlike the time if wala pa if unlike sa mga tao wala pa kailan ni Lord, kay ilang mindset diri pangkalibutan. Pero since nga kita Christian man ta and we're just passing through diri sa kalibutan man, dili man ni atuang permanenteng ang balay diri ang kalibutan, atong permanent home naman diri sa heaven. So since atong permanent home naman jud na sa langit, while napata diri sa kalibutan, we should strive ug magpadayon gihapon ta unsay mga lihok nga gusto sa Ginoo magbuhat sa atong kinabuhi. And tanan everything back to basics yun na magbasa jud ta sa iyahang word gud. And then lastly, criticism and misunderstanding have less impact. I'm sure nga wala pa ta diri sa kalibutan, dili man jud na mawala gyud nga as we continue to do God's work, diba, dakhan kay mga clips diya sa internet, ang mga uban tao sa lain na son na mag-share sila sa word diya sa kalsada, diya sa dalan. And then nay mga tao nga walay rason lang ikalit sila suko or nangitag away. Kay di sila ganahan sa pagdungog nila sa unsay diri sa balawd. Daghang kay mga clips or na mga known nga clips nga grabe jud ang stronghold ni Satan diri sa kalibutan. Nga ang tao mismo nga majority sa mga tao karon na grabe sila ka distracted sa the things diri sa kalibutan, o ni-enjoy pud sila sa ilahang kasala. Pagdungog sila sa word ni Lord, dili jud natural dili na ganahan. Kay enjoy man silang pagasala.
Enjoy man sila sa sige sila mag-sin. Yan, magsala sila, murag wala. Sige sila padayan gihapon. Of course, gi-mention man po ni Lord. I believe there's a John nga the world would hate you because it hated me before you. Gi-mention naman ni si Jesus daan. Unsay mapahita ba sunod. The world mismo actually said, dili man jud sila ganahan ang Christianity. That's why nga if ever nagtingala ka or if ever na mo nagkunahuna nga sa tanan uban mga relihiyon, especially mga man-made especially mga relihiyon o uban relihiyon nga naman ang ato dire ang ano man ang Christianity, daghan kayo mga peking, balik na sa ano ko, daghan kayo mga peking doktrina, daghan kayo mga peking nga pastor, daghan kayo po mga klase po mga tao nga having a form of godliness pero gi-deny sila, pero sila mismo gi-deny sa power ni Lord. Ba? Well, of course, natural. Kani nga ang kani nga kalibutan, si Satanas man gyud ang tag-iya. So one of the ways unsay mga strategy pod niya nga para mo turn off ang mga tao sa pagduol ni Kristo, pagduol ni Lord, is naghimo diha jud siya nga siya mismo nga gihimo or siya po gitabang unsay mga false, mga peking Kristiyano, mga peking doktrina inana. Or kato mga klase nga tao nga sila mismo sige sila gisulti nga Kristiyano sila pero sa ilang lihok, sa ilang aksyon dili day mao or wala diri sa Biblia. And then mo turn off ang mga tao, mga unbelievers mo turn off sila. Ay, inana day ang batas ng Kristiyano. Mag-inom-inom gihapon, manigiligo gihapon or sa mga bise or buhat sila gihapon sa mga bise nga murag wala lang. Mao nang ang strategy po ni Satanas. Gipahimo siya nga naman nga kung buhat sa mga lain religion wala man. Pero ang Christianity ra gyud ang naang peke. Ang pasabot ana actually diha jud kabalo ang Christianity mismo, si Kristo, si Jesus, siya jud ang tinuod. Mo nang ebidensya nga siya jud ang tinuod nga Ginoo. Siya jud ang tinuod nga Ginoo. Kay ang mga uban nga relihiyon wala man pud sila pares nga problema nga dili pares sa Kristiyano nga daghang kay mga peke pod. Wala man sa lain relihiyon wala man. Pero nga naman sa Christianity pang Hesus Kristo daghang kay mga peke, daghang kay manana. Diha jud kita tang kabalo nga siya jud ang tinuod nga Ginoo. O siya dili pod relihiyon sa tinuod ang Christianity pero siya jud ang tinuod nga Ginoo, siya jud ang tinuod nga mag relationship gud sa kang Ginoo. And once nga after makakuha all these 5 things, sige jud ta magbasa siyang word. We should always take the time good daily sa atong kinabuhi nga should always take the time daily good nga unsay mga buhaton unsay mga good things nga gibuhat ni Lord sa atong mga kinabuhi. As a form of worship, di ba? I guess familiar man mo nga, di ba, ang praise o worship di man na pareha. So one thing po nga we could give glory and worship to the Lord is once grounded na ta
iyang word, o kabalo jud ta nga unsay direction nato, o blessing o mga planning or sa mga will ni Ginoo sa atong kinabuhi. That is when nga sige jud ta that's when nga sige jud ta nga bisag mga gagmay ang mga butang or things nga di necessary or unsay ibis nga natay sa ganing usa ka problema, masige jud ta gihapon usulti, thank you Lord. Instead of nga mo reacta pare sa taong wala pa kila Ginoo. Instead, if ever unsay mga pahitabo, atong reaction jud is thank you Lord, thank you Lord. So so to end this sermon, let this be a reminder, no, especially nga sa Hebrews, nga atong prayer nato especially for the next new year, for next new year, kay of course dili jud ta kabalo unsay mapahitabo sunod. There will be happy times or there will be nga unsay mga happy times or there will be nga sitwasyon nga ni grabe jud. But let us hold this dearly, nga magpadayon jud ta sa atong faith, and magpray jud ta, o na jud tay faith Ginoo nga magpadayon jud ta read His word, or if nagbasa na ta sa atong word, hatag tag more time or mas mo dwell in pud ta sa yang word, para unsay mga schemes nga mulabay ni Satanas sa atong mga kinabuhi, murag jud wala, or kabalo jud ta nga kabalo jud ta nga sayop ana. So let us all please rise as we pray. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this word. Thank you, Father, that that you have given, O Lord, your word as a moral compass, as a thing that we want to get to know you more, O Lord, and to help us, O Lord, in our spiritual growth while we are here on this earth, Father God. Amo ang puon karon nga first and foremost, Lord, pasalamat tami ninyo Ginoo sa unsay mga maayo, mga butang nagibuhat sa kani nga tuiga, Lord. It's past 2025, Father God. And Father, as we pray, O Lord, nga padulong na ta sa New Year 2026, we pray, O Lord, nga not only, Lord, unsay mga personal desires, Lord, nga to become better of ourselves physically, Lord, pero most importantly, Lord, nga kailangan if ang mga wishes sa tao is on the physical, amo iampuon, Lord, may it also include, Lord, sa atong spiritual, sa atong lakaw pang espiritu, Ginoo. We pray, O Lord, nga padayon gihapon sa atong faith, O Lord, nga atong faith nga dili mo waver, o dili ta mo surrender, o dili ta mag kompromiso, pero atong faith good nga lig-on like like anchor, O Lord, and patindog gihapon ta sa imong solid rock, O Lord, which is you, O Lord Jesus. We pray, O Lord, nga for this next year, of Father God, bisag unsay mga sitwasyon, whether it be joyful or whether it be or sadness, O Lord, or anything, Lord, or good or bad nga sitwasyon, Lord, sa kaning coming 2026, Lord. But one thing for sure, O Lord, amo yun ang Lord, nga may we not see it in terms of physically, Lord, pero the things that are unseen, O Lord. Kabalo jud ta Ginoo nga
o atong assurance, good Lord. Kaya ikaw gihapon, Lord, ang control. Ikaw gihapon, Lord, you are in control, Lord, sa tanan. You are still in control gihapon din diri sa kalibutan, Lord. And we pray, O Lord, nga guide us and help us, O Lord, not just for next year, Lord, pero sa tanan ato mga kinabuhi, hangtod nga panahon nga mouli ta nimo or maabot ang rapture. Thank you so much, O Father God. We love you, Lord, and we praise you, Lord. And all these things we ask in the mighty name of Jesus. Every one of us say amen and amen.